Audio Jungle. Mga naglalagablag na isyu ng bansa, kakulangan sa pasilidad at kagamitan sa mga pampublikong paaralan. Libo-libong estudyante patuloy na naghihirap sa lumalalak agwat sa edukasyon. Bilyong-bilyong pisong pondo para sa mga proyekto sa flood control, kine-question kalayaan at karapatang pantao. Muling sinusubok mga mamahayag at aktivista patuloy na humaharap sa panggigipit at karahasan. Milyong-milyong Pilipino patuloy na lumalaban sa kahirapan. Ilan sa kanila hirap pa ring maitawid ang pang-araw-araw na pamumuhay. Magandang araw, Pilipinas! This is a special report where we take a closer look on 4 major issues that continue to affect millions of Filipinos. The educational gap, flood control and corruption, human rights concerns, and poverty. These are not just statistics. These are real struggles faced by our fellow citizens every single day. Today, we bring you stories that matter. Stories that continue to call for accountability, action, and awareness. Upang simulan ang ating espesyal na ulat, alamin natin ang kalagayan ng edukasyon sa bansa. Mula sa pampublikong paaralan sa Maynila, naroon si Cabrera para mag-ulat. Behind every classroom door lies a dream. But for many Filipino students, that dream is slipping away. According to the Department of Education and the World Bank's 2024 report, 9 out of 10 Filipino learners struggle with reading and math proficiency. In rural and impoverished areas, students share old textbook, learn in overcrowded classroom, and sometimes study under leaking roofs. Many teachers, out of pure dedication, even spend their own pockets to buy chalk, paper, and other materials. This inequality between public and private schools continues to widen, putting the future of millions of children at risk. Education is supposed to be the great equalizer, but for now, it remains a privilege not everyone can access equally. Nagtuwa nga kami ng panayam mula sa isang estudyante sa Espanya upang malaman ang kanilang kalagayan sa kanilang sitwasyon. Magandang gabi po. Kamusta ang kalagayan ninyo sa inyong paaralan, lalo na tutupin sa mga kagamitan ng pasilidad? Sa ngayon po, dahil sa mga nangyari sa mga nakarang araw, nahirapan kami mag-guide sa ating mga kamag-aral sa paghihiraman ng mga textbooks at mga kagamitan pag-aaral. Ano naman po ang nagtulak sa iyo na magpatuloy pa rin sa pag-aaral kahit sa ganitong kalagayan? Mula ng aking pagkabata, gusto ko talaga maging guro. Kaya kahit mahirap ang aming sitwasyon, nag-isunod ako na mag-aaral ng mabuti upang may ako ng sunod ng aking pamilya at ang aking sarili. Maraming salamat po. Hanggang kailan nga ba mananatili pangarap ang dekalidad na edukasyon para sa lahat? Ako si John Leonard Cabrera, nagbabalik sa iyo, Sir Bano.
Maraming salamat, Cabrera. Tunay nga nakakabahala, kalagayan ng edukasyon sa bansa. Ngayon na, silipin natin ang isyong paulit-ulit na bumabaha, hindi lang sa kalsada, pati sa pondo ng bayan. Naroon si Sumaysay para sa detalye. Despite billions of pesos allotted for flood control, many communities still drown for the same problem. Literally! According to 2024 Commission on Audit report, several drainage and flood prevention projects remain delayed or have unliquidated funds. Residents in low-lying areas suffered repeated floods, losing homes and livelihood, while the project meant to protect them remains unfinished. Here in Manila, citizens are shouting for transparency and honesty. Tama na ang korupsyon. Panagutin ng may sala. Dichan. Nakapanayaw namin ang isa sa mga nagpro-protesta at mailan kaming katanungan sa kanya. Ano po ang pangunahing dahilan kung bakit kayo nagsasagawa ng protesta? Suwang-suwa na kami sa pangako. Taon-taon may budget raw para sa flood control. Pero baka pa rin kami. Gusto namin malaman kung saan napupunta ang pera ng bayan. Ano ang mensahe ninyo sa mga opisyal na dapat naggagawa ng mga proyekto na ito? Sana marinig nila kami. Hindi kami kalaban. Mga mamamayan lang kami na gustong mamamayan ng ligtas at marangal. Panagutin ang may sala. Corruption and lack of accountability still wash up not just public money but also public trust. Ako po si Kira M. Sumagaysay, nagbabalita ng special na balita para sa inyo. Balik sa inyo, Silvano. Salamat sa Magaysay. Isang malinaw na paalala na ang katiwalian ay patuloy na bumabaha sa ating sistema. Mula sa isyong pisikal na baha, tumungo tayo sa isyong bumabaha rin ng takot, ang karapatang pantao. Naroon si Mendez para magulat. Freedom and safety. Duties every Filipino deserves, yet not all can enjoy. In 2024, reporters put out Lourdes ranked the Philippines 132nd out of 180 countries in press freedom. Human Rights Watch also reported continuing cases of violence and harassment against journalists and activities, many still unresolved. Across the country, peaceful protests continue. Citizens demanding justice, accountability, and respect for basic rights. These issues don't just affect individuals, they weaken our democracy. Nakapanayam namin ng isang human rights advocate dito sa Manila upang humingi ng kanyang opinion. Ano ba ang iyong reaksyon ng mga patuloy na kaso ng paglabag sa karapatang pantao sa bansa? Base sa aking nababalita sa ating bansa, nakakalungkot at nakakadismaya ito dahil isa na dito pagkabigo ko sa politika at mga nakaupo na politika dahil kung sino pa yung dapat tumulong sa ating kababayan at mamamayan, sila pa itong lumalabag sa ating mga. Ano ba ang gusto niyo iparating sa mga mamamayan na tatakot magsalita? Para sa akin, dapat tayo ay magsalita at bumoses sa ating mga politiko dahil lalo na may maniling sila at dapat ito ay mapanagutan nila. Maraming salamat po sa pagsagot ng aking katanungan muli. Human rights are not just political matters. They are the heart of our humanity. Muli ako si Mendez para sa detalye nito. Balik sa'yo, Sebastian. Maraming salamat, Mendez. Totoo nga, karapatang pantao ay proteksyon sa ating kalayaan. Ngayon naman, ating pagtuunan ng pansin ang isa sa pinakamalaking problema na hinaharap ng pamilyang Pilipino, ang kahirapan. Naroon si D para maghatid ng gulat. Every day, millions of Filipino families wake up facing the same question. Paano tayo kakain ngayon? Based on the Philippine Statistics Authority on the 2024 report, 22.4% of Filipinos live below the poverty line. The hardest hit remain in Mindanao and other province rural areas, where jobs are scarce and prices of goods continue to rise.
Despite hardships, many still find a striking community, sharing what little they have, helping one another to rebuild. Local groups and NGOs are also stepping in to provide livelihood and healthcare support. Sa kabila ng kahirapan, patuloy ang pag-asa because in every Filipino heart, there is and the will to keep going. Ngayon, nakakuha kami ng isang opinion mula sa isang inay dito sa Pasay na araw-araw nang ipagsapalarapan sa kanyang pamilya. Kamusta po? Ano pa palagayin niyo sa araw-araw, lalo na sa pagkain at sa mga gastusin? Sa ngayon po, mahirap po talaga kasi sa isang araw po, isang beses na lang kami kumakain. Pero pag may kita naman po si Mr. nakaka-rouse naman. Ano po nabibigay sa iyo na lakas ng loob para magpatuloy? Sa ngayon, siguro yung mga anak ko po dahil kahit ganito kahirap ang buhay, pagsama-sama kami, nararaos na. Sa kabila ng kahirapan, patuloy ang pag-asa because in every Filipino heart, there's resilience to keep going. Ako si Matt D. Tutulat para sa detalye. Balik sa'yo, Sir Van. Salamat sa ating mga tagapagtulad. Bagamat mabigat ang mga hamon, may mga hakbang na ginagawa ang ating pamahalaan at komunidad upang tugunan ito. The Department of Education has been repairing classrooms and hiring new teachers under its 2025 improvement plan. The DPWH is implementing flood infrastructure projects to reduce risk in major cities. The Commission on Human Rights continues to expand legal aids and awareness programs. Meanwhile, the DSWD, together with the NGOs, provides livelihood and relief assistance to families in need. These efforts may not solve everything overnight, but they are steps forward. Proof that progress is possible through cooperation and accountability. Each story we heard reminds us of one truth, that real change begins with awareness, unity, and compassion. We all have roles to play. To value education, stand against corruption, defend human rights, and extend help to those who need. Ang pagbabago ay hindi lang tungkulin ng gobyerno. Ito ay pananagutan nating lahat. Together, we can build a more just, compassionate, and hopeful Philippines. Sama-sama, may pag-asa. Ako po si Lebron Caldera at ito ang detalye. Maraming salamat at magandang araw. Sama-sama, may pag-asa. Ako po si Lebron Caldera at ito ang inyong special report. Maraming salamat at magandang araw.